Pasensya na po, nakagayak pa po ako dahil galing po ako sa SMNI where I was interviewed simultaneous, no? It was online at saka sa DZAR. So nawala yung live kanina because the site or the live got taken down. Hindi po sila, hindi natin sure right now kung ano po yung dahilan. Pero usually niyan, well, hindi naman po siguro aksidente na mayroon ng kaugnayan ng PCO at ang Google, which has for its among other platforms, diba, YouTube. And of course, meron din silang kaugnayan with Facebook. Hindi po kami sure kung pati sa Facebook na wala. But at any rate, all the broadcasts ng DZAR kanina, kung saan po ako may interview, ay natanggal about 20 minutes into the show. So, kaya nakaganito pa po ako. So, wag po kayong ma-shock. Kasi sayang naman yung hair and makeup kung hindi po tayo magla-live ngayong araw na ito. Lalo-lalo na para lang maikwento ko kung ano nangyari afterwards, no? Hindi ako aware kung at what point na tanggal yung program. Of course, continue sila mag-record. So if they ever set up another account, maa-upload po itong last broadcast. So anong pinag-usapan namin dito? We avoided yung libel suit na na-file against two of the hosts today, although binibiro ko sila na yun, pinaghahandaan ko na yung kanilang piyansa. But at any rate, yun nga, I was asked about yung comms regarding sa West Philippine Sea, about Vice Admiral Carlos, about yung sa PIDEA leaks na pinag-usapan kanina, among others. Pero tama, sabi ni Ma'am Margaret Magsaysay, I smell something fishy. And yes, it's right to be suspicious. Kasi, I don't know, it seems, salamat. It seems to me, masyado namang maraming coincidences ang administrasyon na ito. Masyado nang mahiwaga ang mga pangyayari sa mga kritiko nitong doon po sa naputol kay Vice Admiral, which is very interesting. This week, we were supposed to hold a hearing sa Senado tungkol sa media during times of conflict. Right? Apparently, nagkaroon ng hearing for traditional media. Lahat ng networks po ay pinatawag. Yung hearing kung saan dapat kami lumabas ni Mark at ni Attorney Ahmed was for content creators. Pero, hindi po yun natuloy. Which I found suddenly suspicious. Hindi naman po ako nagdududa kay Senator Robin. Gayunpaman, bakit ayaw nilang marinig? Kasi in our instance, canceled daw. Canceled, hindi reset. Canceled yung hearing for content creators. Either hindi na po sila interesado kung anong maaari namin sabihin, or hindi para sa kanila mahalaga ang masasabi ng mga content creators for social media. At any rate, bakit ganun? Ang pinaka-vulnerable to takedowns are the ones who are on social media. At para sa akin, it was not a wise decision para sa PCO na i-announce yung kanilang kaugnayan with Meta, with Google, and all these other platforms. Diba? Parang, bakit mo i-announce yan? Hindi ba nagmumukhang, kapag ngayon mayroong mga natatanggal na mga accounts na take down, iisipin ng mga tao na ang gobyerno po ang gumagawa nun. At pag ginagawa yun ng gobyerno, bina-violate nila ang ating karapatan magsalita at magpahayag. Thank you kay Mr. PBR. So, what does this mean? Ibig sabihin, ang sarili nating gobyerno ay hindi kaya magrespeto ng karapatan ng ordinaryong mamamayan. Parang sila na lang ba ang may karapatan magsalita at magpahayag? Sila na lang ba ang pwedeng mag-post sa social media? O hindi nila kaya, masyado silang uncomfortable doon sa mga sinasabi na hindi nila sinasang-ayunan. Hindi na nga natin sinasama dito yung mga issues like libel and all that. Hindi. Ito'y ordinaryong mamamayan. Hindi na po makatarungan. Tingnan ninyo ang nangyayari sa SMNR and DZAR. Kasi tingnan ninyo. Una, nasuspindi sila. Preventive suspension. Ngayon lang po nga nangyari yan in recent memory na nagkaroon ng preventive suspension sa isang network. Kasi ang preventive suspension is para hindi mapakialaman ng ebidensya at witnesses kapag magkaroon ng kaso yung taong sinususpindi. Preventive suspension sa broadcast,
means titigil sila mag-broadcast. And that by itself is already a penalty. Kasi hindi nakikita yung channel na yon. Hindi nakikita yung broadcast na entity na yon, yung media entity na yon. Hindi ba't kumbaga, in-elevate yung issue na ito sa Korte Suprema, which will decide, hopefully, and not hopefully, we believe that the Supreme Court will decide this fairly. Sana, it will be soon enough para hindi masyadong malaki ang damage sa SMNI. So, do you know also, na recently rin lang ay na-take down nga ang YouTube ng SMNI at saka ang kanilang Facebook. So, it has only been a few months, naka-recover sila ng much of their viewership, pero hindi pa nila nare-recover yung dati. So ngayon, oras na rin siguro para gumising-gising ang ating legislature. Kailangan gumawa na sila ng batas para pakialaman ng social media. Pero anong nangyari? Sa hearing on content creators on the media during times of crisis, yung social media po ang na-cancel. Hindi po nila kinancel yung mainstream media. Ngayon, tulad ng sinabi ko, si Senator Robin, pinagkakatiwalaan ko naman. At sinabi ni Pangulong former President Duterte na kanya tong not kanya, that's not the correct term, na mapapagkatiwalaan nga si Senator Robin. Pero ano na tong nangyayari? Hindi ba napakalaking coincidence naman na it's the same channel that keeps getting taken down? It's the same programs that keep getting taken down. Pati yung mga accounts, these are separate accounts for different programs na sinet up na ng DCAR and SMNI. And yet, natitake down pa rin sila. Mayroon ba kaming sinasabi at the time na violation ng community standards? Wala. Kasi yung pinag-uusapan natin dito was a matter of national interest. Hindi ba dapat naririnig ng ating mga kababayan kung ano nangyayari? At marinig din ang iba't ibang mga opinyon tungkol sa dahilan ng mga pangyayaring iyon? Masyado na yatang sensitive ng mga tao or yung mga tao na sa gobyerno. Ang tingin ko nga dito, yung nung una, biruan lang natin, di ba? Biruan lang yung mga sinasabi natin na, undeclared martial law ito. Alam, parang totoo na. In fact, pinag-usapan namin yan dun sa programang tinanggal nila kanina na ang tindin itong mga pangyayari. Mabuti pa yung first Marcos administration, yung kanilang martial law ay may declaration, may batas. Remember, PD 1081? Ay, declaration pala. 1081. Nakakatawa na lang. Pero anong pwede natin gawin? Well, kung i-deny nila sa atin ang mainstream media at i-deny din nila sa atin ang social media, magpulong-pulong tayo. Hindi kailangan na ang pagpupulong na ito ay nasa size ng mga maisog, ng mga maisog rally. Pwede tayo magpulong-pulong kahit ilang lang. Mag-picture-picture tayo, mga pagkakapamilya, pagka mga reunions, picture at sabihin kung ano yung take natin on this. So pwede niyong post tayo ng pictures of a group together, magbabarkada, or mga magkakapamilya, all together. Tapos maglagay tayo ng dyan. Ano ba yung hashtag natin? Hashtag di mo pera yan. Hashtag we deserve better. Hashtag i-declare nyo na lang kasi. Diba? Nagkukunwarian pa tayo para namang walang martial law. Pero yung paggugurgur ng freedom of speech, wagas na wagas. And it can't be a coincidence na preventive suspension. On the last day of the preventive suspension, sinuspindi sila. Indefinite yung suspension. Hindi na makatarungan yan. Kasi kung ang penalty ay binigay sa'yo, bawal po yung penalty na walang katapusan. Dapat commensurate. Kasi kung walang katapusan yung penalty na yan, it is as though tinanggal nyo na rin yung kanilang prangkisa. So sa ngayon, may prangkisa pa ang SMNI. May prangkisa pa ang DZAR. Pero bakit hindi sila na-allow mag-broadcast? Bakit kahit sa social media, pinakikialaman sila? Yung mga ganyan, posible mass report yan. Pero hindi na ba nahiya ang ating administrasyon? Napansin nyo ba kapag may nangyari, like yung na-take down yung mga accounts dun sa SMNI, yung iba-ibang programa, meron ba kayo narinig sa ating gobyernong nagsabi na, uy, hindi kami yan, we respect free speech? Wala. Ang free speech statement lang nila ay dun sa Press Freedom Day. Abay, nag-abala pa sila. Press freedom ba ika ninyo? Nagtatanggal nga kayo ng komentarista. Nagpapa-take down kayo ng social media accounts. Nag-hire ng trolls. Baka mamaya sabihin na naman nila fake news. Tigilan nila ako sa ganyan, ha?
Sabi ni Himig Kalipi, akala ni PBBM na people are not noticing his power tripping. Gusto ba talaga nilang magalit ang bayan? Actually, galit na. Naghahanap na lang ng solusyon ang mga tao. Kasi as much as possible, ang Pilipino, ano yan eh, we're law abiding in general for the laws that that we understand and that we take part in. Pag naniniwala tayo, yun na yun. Pero ang nangyayari dito, how can we believe in these people anymore? Kung may mga nati-take down, lalo na isang broadcasting company, na-take down ang social media accounts. Hindi ba it's up to the government to protect their people? Hindi eh. Iniyabang pa ng PCO na may collaboration sila supposedly to fight fake news. Fight fake news. So, pag sinasabi nilang ganon, teka muna, fight fake news, sinong kalaban ninyo? Because fake news, that's not an enemy, that's not a person. Sino yung talagang pinupuntiryan ninyo sa fight fake news na yan? Sa collaboration ninyo with all these social media platforms. Sino ba talaga ang targets ninyo dyan? And it's a sino, not a what. Kasi sinasabi na target fake news, bumenta na po yan. Alam natin na hindi yan po yung puntiryan ninyo. Ay nako. Sabi ni Vigor, sino ba naghahari sa sanlibutan? Di ba mga demonyo, kaya wag na tayo magtaka. Sabi ni Amsterdam de Leon, since BBM sat, the office of in the Philippine government, the Philippine government became stagnant, no progress. Sabi ni Kalyeng, ngayon nagsasalita na si Gadon. Dapat daw tigilan na yung PIDEA Leaks hearing tapos tanggalin or palitan ni Zubiri si Senator Bato as chairman na paghahalata na rin siya. Well, I think ang mistake dito is palitan ni Zubiri yung chairman. Wala pong power ang Senate President to do that. Ang chairmanships ng committee ay determined by the majority and the other party. So, pinag-uusapan yan bago pa sila magsiupuan. So, medyo ano yun. However, you have to understand that Attorney Larry is a cabinet secretary, cabinet rank yung kanyang posisyon. And therefore, he will take the administration's line. Huwag na po tayong magulat dyan. Alam naman natin na yun na po ang puntirya niya. He's not there para isulong ang karapatan ng mga kritiko ng gobyerno. Andyan siya para protektahan ng gobyerno. Okay, so, naglabas ng bagong account. Thank you, DZAR 1026 SMNI Radio. Yan po ang bagong account sa YouTube. Para dun sa mga nakikinig, follow na po sa DZAR 1026 SMNI Radio. Ito yung pansamantalang account ng DZAR habang sinusubukan nilang ma-recover yung account na ni-take down kanina. Hindi ko sure kung aksidente lang na ako yung guest, no? nung nawala. Pero hindi rin ako magugulat kung dahil rin po doon. Ma'am Binibining Pilipinas says, my hypothesis they have communicated some keywords to Meta to auto-hunt and take down any content that flows in your algorithm. So anytime na may BDS content, you guys get shocked. I think BDS content is too broad. Pero yes, I understand that. Sa Facebook madali. Ang Facebook talaga, they have a non-political policy. Meaning, the more you talk about politics, so pag sumusulpot yung mga government words, Senate, Senate inquiry, Congress, the President, mga ganyan. Yun po yung some of the keywords. And keywords that relate to politics, automatic yan. Although in fairness, Meta, medyo mas slightly objective. Yung today, medyo nakakataka yan. Sabi ni Delian, ang gobyerno ngayon walang major achievements dahil busy sila sa WPS, PI at pag-take down ng mga critics nila. Hindi wala silang pakialam sa mga mahihirap, puro ayuda. Till ba matapos ang termino, puro na lang ayuda, lalong babagsak ang bansa natin kasi kawawa ang mahihirap. Wala nga, yung kakulangan ng developmental projects dun sa ating budget is a cause for concern. Sabi ni Ma'am Elizabeth, ramdam na ramdam ang pagiging salot ng pamahalaan sa bansa. Well, yun na nga eh. And ito yung issue. Kung mali yung nararamdaman natin, gobyerno na dapat yung magpasya. Sana sila yung magsabi na, uy, hindi po kami nagpa-take down, hindi po namin ginagawa yan. Yung pag-collaborate namin with the social media platforms ay para mas maayos yung dissemination namin ng impormasyon. At hindi po namin intensyon na apektuhan ang mga karapatan ninyo magsalita at magpahayag. Hindi eh. Niyabang pa ng napakagaling na PCO talaga na. This is to take down, to address fake news. Sure.
Paano mo ipapalagay ang ang pakiramdam ng taong bayan? Tama kayo na kapag maraming issues, mga kontrobersiya, nagkakaroon nga ng societal pressure, and it is yung freedom of speech that acts as a pressure valve. Diba? It allows people to let off steam. Kung masasama yung mga sinasabi tungkol sa gobyerno, pagka nakapagpahayag tayo, nasabi natin, na ilabas natin yung saloobin natin, not only do we feel better, government is put on notice kung ano yung dapat binabago nila or kung ano dapat yung ana-address nila. Ang kaso, lately, they have not been directly addressing certain issues. 3 beses nang tinanong ang ating Pangulo tungkol sa di umanong paggamit ng mga bawal na substances, pero puro either inaatake niya yung character ng dating Pangulo, sinasabi niya it's the fentanyl. Diba? Meron pang, Meron pang, yung jukebox and professional liar, tapos meron pang, these are all evasive. Let's call it what it is. It's evasive. And what does it mean when a person is evasive? He cannot meet the issue head on. A lot of people will suspect that there is some truth to the rumor. He can put that all to rest with an outright denial. I mean, people won't actually rest, pero it controverts. Ibig sabihin, naglalagay in question yung mga sinasabi na siya ay di umano'y gumagamit o gumamit ng mga bawal na substances. Sabi ni Vigor, nagsalita yung doc na nag-blood test kay BBM. Negative siya ayon sa ni-request niyang test. Ang galing. Kaya nga pag nakita niyo, I think si Tio Moreno po ang nag-post sa Facebook. Pinagtabi niya yung blood test ni VP at yung blood test ni Presidente. Blood test ni Presidente, isa lang, yung C. Doon sa drug test ni VP, ang dami. So, well, res ipsa loquitur yan. The thing speaks for itself. Sabi ni Ryan, according po sa interview kanina ni Sir Jason, ay nag-organize na ng maisog sa New York, Washington, D.C. at California. Then dito naman sa Tacloban ang next maisog. Opo, yung mga dinner ko sa Hong Kong, kamusta na po? Dadalaw na po ba kami? Sabi ni Raymond, did you see the anti-slap video? Hindi ko pa po napapanood, busy ako dumuli. Tapos, nag-interview pa kanina nga sa DZAR. Peggy, anti-slap. Okay, nangako ako, we will discuss that at least in part. What is slap, di ba? Ito ay shops. Siyempre, wala akong notes kasi galing ako sa DZAR kanina. I have to get my notes since binring up yung mga slap suits. Okay? May nagpo-propose kasi ng batas na anti-slap. So what is a slap suit? Let's start with that. Strategic lawsuits against public perception. Ito po yung mga fina-file usually ng government or by large corporations para ma-discourage yung mga ma-discourage yung activism o yung criticism against Remember guys that these anti-slap suits are largely were proposed by activists. So wag po kayo magagalit sa mga aktivista kasi they create change also. So an activist can be on any front. So marami kasi ako napipansin na aktivista yan, which isn't a bad word Pailala ko lang. Kasi ito, pag tayo naghihikayat ng pagbabago, aktivista din tayo. Alam mo, Gear, mali ang sinasabi mo. Dumalaw na si Attorney Vic sa Hong Kong kahapon ng hapon, may gathering OFWs. Oo, pero hindi pa yan po yung maisog. Yan na po ba yun? I mean, huwag natin yung pagkalat yun. Yes, of course, andun si Attorney Vic, and I hope it was a fruitful visit for him, Pero, hindi pa po yata yan yun. At may nag-propose ng anti-slap legislation. Teka, maayos na ba yung ating, yung definition ng slap suits? It started in the 1980s. Ang term na to was coined by two University of Denver professors, George Pring and Penelope Kanan. Getting sued for speaking out. Yun yung paper nila. A slap suit is a complaint or counterclaim filed against people or organizations who speak out on issues of public interest or concern. Okay. Now, pagka ganito, understand this works both ways. Now, we are anti-slap lawsuits. Diba? Ayaw natin na the stronger entity tries to prevent files lawsuit after lawsuit after lawsuit or even just one lawsuit para mawalan ng loob
yung mahihina, yung mga nag-activist or nag-agitate for change. So, ang example dyan ay yung POM. Ewan ko kung alam niyo yun. Yung Protect Our Mountain Environment doon sa sa Colorado. Okay? They were trying to protect a 507 piece of land. Ito po ay dinidevelop pero they wanted to protect it kasi to maintain na forested yung area na yon. Ang ginawa ng real estate developer, dinimanda sila for damages. Nanalo yung mga at the first instance nanalo yung POM, yung Protect Our Mountain Environment Group. Tapos inappeal, nanalo na naman inappeal. Parang pinerwisyo sila ng pinerwisyo. Tapos yun nga, ang lawsuit nakakatakot, nagdidemand ng milyon-milyon against them. Nanalo sila eventually, pero sa kinatagalan ng kaso, ang daming nawalan ng gana, ang daming umalis sa organization, ang daming nawalan ng loob. So, now, we're for this. I just want to remind everybody na we are for this kasi hindi natin kakampi ang administrasyon. But remember this, pag kakampi na natin ang administrasyon, it will also work, it could also be used against the government. Pagka, kinasuhan, let's say, ng gobyerno, ng libel, or government officials, ng libel, yung mga tao who are critical of them. It also works that way, ha? So, understand that every time we ask for something like this, an activist legislation, progressive legislation, once you're in favor of the stronger entity, it also works against you, ha? So lahat yan, halimbawa, protection of human rights din. Galit na galit tayo during the Duterte administration sa mga nagpoprotekta ng human rights. Pero ang totoo niyan, we do want to protect people from getting their human rights violated. We don't want people to get harmed. We don't want people to be unalived or anything like that. All of us, hindi natin gusto yung mga ganyan. Pero minsan kasi ang mga kakampi ng mga aktivista at ng mga nag-agitate to protect our human rights ay yung mga makakaliwa. So don't let the people ruin your sense of justice. Ayaw nyo yung mga naghihikayat na protektahan ng human rights, kailangan protektahan pa rin natin ang mga tao. Diba? Huwag niyong pansinin sila, huwag i-guilt by association yung good cause. Pag isa dun sa speakers ng maisog ay nagpunta sa inyo, automatic maisog na yun. Bakit ganun yung mga lumilitaw? Sabi ni Ma'am Emma, nasa HK na po si Attorney Vic. Yes. Yun na po ba yung maisog? Yun na po ba yung yung gathering for maisog? Yun na po ba yun? So kasi ang impression ko is parang initial salvo si Attorney Vic, pero iba pa yung maisog. So, di ba kami nga dito yung nag-challenge, mga taga Hong Kong, pag inorganize niyo pupunta kami. And then ngayon, may ganyan, and bakit wala si PRD, bakit wala si Attorney Glenn and all that. So yun ang tinatanong ko sa inyo. Yun na nga. So why are you associating it? Tama yun, pumunta si Attorney Vic kasi parang first front guard kumbaga. O sabi ni One Piece, hindi po pinaliwanag na mag-organize pa sila para ma-set up na nandun si PRD. O ayan, okay guys? Pupunta ako. Hindi ako likely magsasalita, but I'll go there. Sabi ni Alfredo, tagal naman ng 2028 para sa masambit ko na magbangon kami, dudurugin kayo. Parang, Sharon Cuneta, no? Sabi ni Ma'am Marga, no, meet and greet yun with, Attorney Vic. Ayun, sabi ni Julie, meet and greet OFW Hong Kong was successful. Para yatang testing the waters muna yon, then hakbang ng maisog peace rally ang next. Naghiyawan ng mabanggit name ni FPRD, di ba? Parang.